Sa perspektibo po ba ng isang dating Pangulo, ano po ang dapat na maging diskarte ng pamahalaan diyan po sa problema sa Zamboanga City? Alam mo, Katingi, bawat Pangulo may kanya-kanyang diskarte at ayon sa pagkakataon at panahon. Nung panahon ko, mukhang talaga sinira nila yung agreement Nag-uusap pa kami. Biglang sinira yung usapan at sinunod agad yung bayan ng Kasuagan doon. Kaya medyo 6 na bata pang namatay na parang nalitsyon at dalang sundalo na pugutan ng ulo. Kaya ako sabi ko, ito na siguro pagkakataon na dahil mahigit na 30 taon na puro pistok, ceasefire, pistok, wala namang nangyayari. Sila sumisira sa usapan. Kaya nagdesisyon ako na tapusin na lahat. Yun panahon na yun ang aking isipan. At yun alam mo, ang bawat Pangulo may kanya-kanyang diskarte. Baka ngayon naman, baka hindi na nausim yung aking isipan. At nakita naman natin, nakipag-formal agreement na yung Bangsamoro ba yun? Pagdasal lang natin, maging matagumpay yung kanilang agreement. Opo, yung pong nangyari po sa Zamboanga City na umatake po yung MNLF sa isa pong peaceful area, peaceful city, tapos ito po ang naging epekto, napakalaki po na epekto sa buhay, sa ari-arian, sa kabuhayan. Ang MNLF po ba dapat pang kausapin? Pakinggan ko, alam mo kasi ang MNLF una pa yan nag-umpisa tapos lahat ginawa na dyan ng dating Pangulong Ramos. Kaya na-create yung ARM. Malaki na gastos dyan ng pamahalaan. Bilyon-bilyon. Pagkatapos nung nabuo yung ARM, meron mga splinter group. Yung nabuo naman yung MILF. Yan naman ang lumaban. Ngayon naman meron ng agreement si Presidente Noynoy. Meron naman nangyari naman doon sa Zamboanga noon Misuari naman ang nag-splinter naman dyan. Parang paulit-ulit Wala nang katapusan, ano? Walang katapusan Oo. Nung panahon ko, isip ko ako, sa tagal ng panahon mo, over 30 years na. Oo. Ganito na. Tuloy-tuloy ang pistok, tapos ceasefire. Pero, tuloy-tuloy ang kidnapping, tuloy-tuloy ang sunugan ng bayan, ng bawat bayan. Marami sundalo nang namamatay, napupugutan ng ulo. Siguro, ika ka sa wikang English, sometimes you have to wage war to earn peace. Nung panahon na yun yung nasa isip ko. Opo. Kaya hindi na tayo nagpapaawat. Opo. Mayor, mukhang ganun nga ang ginagawa ng Pangulo. Mukhang at sa katunayan hindi na umuwi ng Maynila, ng Malacanang ang Pangulong Noynoy. Kung kayo po bang nasa sitwasyon ng Pangulong Noynoy ngayon, ganyan din ang gagawin nyo? Mag-i-stay din kayo doon sa lugar na yon? Siyempre, para lumakas ang loob ng ating mga kasundaluhan, yung ating mga sundalo. Pag nandun ng commander-in-chief, siyempre, lalakas ang loob ng ating mga sundalo. Nakikita niyang nakikisa yung ating commander-in-chief. Tama lang yun. So no problem pala sa inyo. Meron kasi pumupuna sa presidente ngayon, Mayor Presidente, na kung daw masyado nang matagal doon. Dapat daw po ay asikasuhin ang ibang problema ng bayan, di puro nakatutok sa Zamboanga City lamang. Manalangin lang tayo na maging matagumpay itong ating Pangulo. Ilang aking masasabi. Alam mo, ang bawat Pangulo may kanya-kanyang diskarte. Diskarte yan Opo. Sasamantalahin na rin po namin ang pagkakataon na Mayor, sapagkat meron po sa aming nagrereklamo diyan po sa lugar po ba ng Dagupan Street sa Tondo. Sila po ay mga nagtitinda po ng bigas. Baka po pwedeng mapag-ukulan nyo ng pansin dahil araw-araw daw po ay may nagre-record doon na taga Manila Traffic Bureau. Yun daw pong Sun Valley Towing, ang tinotow daw po ay mga truck na may kargang bigas. Yun daw pong mga nagde-deliver na rice mill, ayaw na raw pong pumunta doon dahil sa record, hinihingan daw po sila ng 8,000 pesos bawat truck. Aba, ang problema ho nun,
napipilitan silang magbigay at tumataas tuloy yung halaga ng bigas dahil doon din daw po nila kinukuha yung na binabayad nila doon sa record. Pakikuan niyo nga po ito, pakiaksyonan niyo ito. Dagupan Street po. Sa Dagupan? Dagupan Street. Ito sa mga bigasan po doon. Marami yung bigasan diyan, Mayor eh. Okay. Ano ba, pulis ba raw kumuko o civilian? Sino nangungutong? Galit na galit tayo sa nangungutong. Ito po ay ang banggit lang po dito sa text po sa atin ng isang nagtitinda ng bigas, may pwesto diyan. Manila Traffic Bureau at saka po yung Sun Valley Towing. Mukha pong, ewan ko, pulis ba yun sa Manila Traffic Bureau? Mukhang hindi eh. Pakiulit nga. Manila Traffic Bureau at Sun Valley Towing. Baka ito po yung kakontratang towing company. Apo. Ano nang huli? Pulis ba o civilian? In all likelihood po ay kung po ito, mga empleyado po ng Manila Traffic Bureau. Hindi po naman kasi binanggit kung Manila Traffic Police eh. Pero pwede po siguro maitanong nyo na rin po dyan sa kinaukol. Basta dito lang. Dagupan, Tondo. Okay. At saka wala namang problema kung nagiging sagabal talaga dun yun. Kaya lang minsan kailangan pairalin yung konsiderasyon. Kung nagbababa, nagdidiskarga ng bigas, palagay ko naman may mga pagkakataon dapat ay may pagsasaan. Mali na yung nangungutong. Humingi na nangungutong. Yan tama po yun. Kahit saan dahil, mali yun. Mali talaga. Yan po natin, maraming tayong nahuli dyan Mayor, pag kami... action ako ngayon din. Sige po. Mayor, salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Salamat, Jerry. Si Mayor Joseph Estrada ng Maynila. Oras po natin, 6:29.